pulaan og dalaygon nga Elohim, kagahom sa katanan, Elohim ni Abraham, Elohim ni Isaac, Elohim ni Jacob. Ngayong kagabion, aba, sa amo nga panagkisgot, sa imong mga pulong, sa among himuon nga panagtuon, hinaot nga ang imong espiritu magpataliwala nga hikanamo og aba yung mga bumabagabag sa aming mga puso at isip ay amin pong hinihiling aba na ito ay hindi mananaig. Nawa po aba ay ikaw po ang tutulong sa amin nang sa ganun po maging malinaw po sa amin ang aming mga dapat gawin. Ganun pa man aba, alam po namin kami po ay tao lamang, may kahinaan at mayroong mga hindi kaya-ayang gawa sa iyong harapan. Ngunit tumingi po kami ng kapatawaran sa anumang pagkakamali naming nagawa or sa ito man sa sabi or sa pag-iisip. Tumingi po kami ng kapatawaran aba nang sa ganun po malaya ang banal na espiritu na dadaloy sa aming kalagitnaan upang ikaw po aba ay maging mapapurihan namin. Sa gabing ito, hinihiling po namin ang lahat ng iyong patnubay at ang iyong wisdom sa aming kalagitnaan sa bawat isa sa nag-iisang dakilang pangalan mo na ibinigay mo sa amin sa pamamagitan ng iyong anak, Yahweh Shai HaMashiach. Amen. 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 Okay? Start po tayo, verse 1, chapter 26. Ito po ang sinasabi. Matatapos ituro ni Misaya lahat ng ito, sinabi niya sa kanyang alagad, gaya ng alam ninyo, 2 araw na lamang at Pasko na. Ang anak ng tao ay pagtataksilan upang maipako sa krus. Ang mga punong pari at mga pinuno ng bayan ay nagkakatipo noon sa palasyo na pinakapunong pari na si Caiaphas, binalak nilang ipadakip si Misaya ng lihim at ipapatay. Ngunit sinabi nila, huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang mga tao. So, dito sa puntong ito, ipinalam ni Misaya na 2 araw na lang, darating na yung Pasko, which Passover. At ipinalam ng Misaya na siya ay ipapako at pagtataksilan. At nilahad dito sa pagkasulat ng mga punong pari at ang pinuno ng bayan, which is yung mga katulad nila Herodes or yung mga Zakinim ay nagkakatipon para magkasabay nilang planuhin upang ipapatay sa lihim ang Misaya. Ngunit ang sabi nila, huwag nating itaon sa tuwing pista dahil baka magkagulo dahil alam nila na mayroong impluwensya ang Misaya dahil nakagawa po ito ng maraming milagro at maraming naniniwala na siya ay sugo ng Elohim. So sabi nila, huwag nating itaon sa pista. Yun ang plano. So ating ipagpapatuloy dito sa verse 6. Nasa Betanya noon si Misaya sa bahay ni Simon na kitungin. Lumapit sa kanya ang isang babae na may dalang sisidlang albastro na puno ng napakamahal na pabango. Ibinuhos ito sa ulo ni Misaya habang siya ay kumakain. Nagalit ang mga alagad nang makita ito. Bakit inaksaya ang pabango? Tanong nila. Naipagbili sana iyon ng malaking halaga at naibigay sa mga mahihirap at ang pinagbilhan. So, nung nasa Betanya po sila, sa bahay ni Simon, mayroong isang babae na lumalapit at may dalang sisidlan na may laman na napakamahal na pabango. At ito'y ibinubuhos kay Misaya sa ulo ng Misaya. At nung nakita ito ng mga alagad, ng mga apostol, ay ang sabi niya, bakit pinagaksayahan ang
ang napakamahal na pabango. Kung kaya't ipanagbili na lang sana at may pamigay sa mahihirap. Verse 10, alam ito ni Misaya, kaya't sinabi niya, bakit ninyo minamasama ang ginagawa niya? Isang mabuting bagay ang ginawa niyang ito sa akin. Sapagkat habang panahoy kasama ninyo ang mga mahihirap, ngunit ako'y hindi ninyo kasama. Habang panahon. Hindi pa may binubuhusan na niya ako ng pabango bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tandaan ninyo, saan man ipangaral ang magandang balita sa buong mundo, babanggitin ang ginawa niyang ito bilang paalala sa kanya. Nung nabatid ni Misaya ang nasa kanilang pag-iisip, ang sabi niya, bakit ninyo minamasama ang ginagawa niya, na yun ay isang mabuting bagay sapagkat yun ay ang paghahanda sa kanyang paglilibing. Kasi sabi niya dito sa itaas na verse nating nabasa kanina, siya ay darating na yung Pasko, 2 araw. So 2 araw matapos ang Pasko, darating ang Pasko, tapos namatay siya sa 19, tama po ba? 19 ng month of Abib. So 2, backward mo yan. So 7 araw bago mangyaring siya mamatay, binuhusan siya ng pabango, kung di ako nagkakamali. So yung ginawa ng babaeng yon, sabi niya, maimantala ang kasulatan sa buong mundo at ang gawa ng babaeng ito ay hindi malilimutan. So maging alaala. At kung ating titingnan dito nga kabaluktutan yung mga katuruan na nagsasabi na ang Misaya ay naparito para hindi para mamatay. Pero kung tingnan natin, kung ating ianalisa ang sitwasyon at mga pangyayari dito sa ating binabasa, ay talagang alam ng Misaya ang kanyang tutunguhan at tatahaking daan. So, napakasinungaling at walang katuturan ang mga katuruan na ang Misaya ay nadisgrasya lamang nung siya ay nag-claim ng kanyang inherits na Israel. Pakababaw. So patuloy tayo dito sa verse 14. Si Judas Iscariote, isang labindalaway nagpakita sa mga punong pare, ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Misaya? Tanong niya. Noon din binayaran nila si Judas ng 30 pirasong pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkaluno si Misaya. So, mga kapatid, nung pinuntahan ni Misaya ni Judas, Juda, actually Juda lang to sa Hebro, Yehuda, ay pinuntahan niya yung mga pinunong pare, tapos tinanong niya kung anong maibigay nila, kung kanilang maibigay si Misaya sa kanila. Binigyan siya ng 30 coins or 30 silver na coins. At tapos noon, namang maibigay, naghanap na siya ng pagkakataon ng may pagkaluno niya ang Misaya doon sa kanila. Kung titingnan natin, yung pangalang Judas, sa Hebro po kasi Yehuda. Alam na natin na ang salitang Yehuda ay mayroon translation na Juda. Pero para may identity na siya ay taksil, nilagyan ng is ng mga translator. Judas. Actually, kung sa Hebro, balik tayo, Juda lang po yan . Nilagyan ng is para makabit yung pangalang Satanas. Ganon siguro yung niyan. So, tuloy po tayo. Verse 17. Dumating ang unang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa, lumapit kay Misaya ang mga alagad
at nagtanong, saan po ninyo nais maghanda kami ng hapunang Pampaskwa? Sumagot siya, puntahan ninyo sa lungsod ang isang tao at sabihin ninyo sa kanya, ipinagpasabi po ng guro na sumapit na ang kanyang oras. Siya at ang mga alagad niya sa bahay ninyo kakain ng hapunang Pampaskwa. Sinunod ng mga alagad ang utos ni Misaya at dooy inihanda nga nila ang hapunang Pampaskwa. Kung ating pong i-analisa po mga kapatid dito sa verse 17, itong first verse, mayroon pong something na pagpalaisipan sa version na translate po dito. Dahil sabi po dito, dumating ang unang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa, lumapit kay Misaya ang mga alagad at nagtanong, saan po ninyo nais maghanda kami ng hapunang Pampaskwa? Kung ating titingnan po, ang verse ay parang sinabi dito na ang pista ng tinapay na walang pampaalsa ay nagsisimula na, tapos ang hapunan mamaya pang hapon, yung sinabing Paskwa. Pero kung atin pong babalikan ang Exodus 12, itong pista ng tinapay na walang pampaalsa ay kasabay po nito magsisimula sa seremonyas ng Paskwa. So, mali po ang terminong nagamit ng verse 17 dahil po lumalabas tuloy na ang first day of unleavened bread is yung 14. Kasi 14 ng gabi, yun na ang Paskwa. Pero dito po sa version na aking binabasa, at ito po yung karamihang version na ginagamit, ay yun po ang ibig sabihin ay ang unang araw ay ang 14. Ngunit mali po ito dahil alam po natin sa instruction ng Elohim, ito ang pista ng tinapay na walang libadura ay magsisimula po sa pagsisimula ng seremonyas ng Paskwa. At ang unang araw nito ay ang 15 ng Abib. So, kaya po may mga nagkakamali po sa pagbibilang ng Paskwa dahil po dito po sila nakabase na consider nila na ang unang araw ng tinapay na walang libadura ay ang 14 dahil po sa mga verse na ito. Ngunit po mga kapatid, kung tingnan po natin sa ibang verse, tingnan po natin dito sa OGB Bible, pakibasa po kung may hallelujah scripture po dyan or OGB Bible. Hello, nandyan po pa ba kayo? Wala na yata sila. Anong verse yun, bro? Anong verse? May hallelujah scripture dyan, Mateo 26:17. 17. But at the onset of Chag HaMasot, Mashiach Talmidim approached him, saying, where do you wish we should prepare for your seder? Yun lang. And he said, go into the city to such and such person and say to him, our Rebbe says, my time is at hand with you. I am observing Pesach with my Talmidim. Okay. So, ano ba itong verse 17, te? Ito bang but at the onset of Kag Hamatzot? Kasi isang Kag Hamatzot, ito po yung Feast of Unleavened Bread, yung Kag Hamatzot. Pero itong but at the onset, ito po bang the onset? Katulad po ba ito sa first day or mayroon po, ano pa ang tamang, ano ba ang Tagalog nito? Ano bang ibig sabihin ng but at the onset? Onset. Okay. The beginning of something, especially something unpleasant. Parang pasimula. Ganun. Pasimula, pwede nating unawain magsisimula or nagsisimula na. Kasi sa Tagalog kasi, dumating na ang unang araw.
ng pista ng tinapay na walang libadura. Parang ang tinutukoy dito, ang unang araw is ang 14. Pero alam natin na ang unang araw, mababasa natin, ang urang araw ng pista ng tinapay na walang libadura ay ang 15. Andito po yan sa Leviticus. Parang simula. At, Simula. Meron dito bro, simula sa Tagalog. yeah. Ang onset is simula. Hindi siya pasimula. Sabihin, simula. Start. Parang ganon. So, ang Ewan ibig ko. sabihin, Okay. ibig bang sabihin niya na nags, Simula. nagsimula na talaga sa araw na yan? Simula. Hindi ko alam. Wait lang, hanap pa tayo ng ibang meaning. Kasi kung nagsimula, okay lang. Pero kung sabihin nating unang araw, dumating na yung unang araw, mali na po yun. Kasi, pag yung dumating ang unang araw, makonsidered na yung 14, yun na ang Feast of Ay, depende pala sa Unleavened Bread. pag ginamit mo pala yung onset sa as noun, pagsisimula. So, okay tong onset. Oo. Onset. Kasi sa King James, ang sinabi po sa King James, ang sabi po dito, now the first day of the Feast of Unleavened Bread, the disciple came to Messiah saying unto him, where will thou that we prepare for thee to eat the Passover? So, parang hindi to eksakto yung termino na ginagamit sa pagkasalin or pagkasabi dito sa KJB kasi now the first day, so karon ang unang adlaw, parang ganon, ngayon ang unang araw, so mayroon pong mayroong lapses ba? Kasi malinaw talaga na ang unang araw ng tinapay na walang libadura ay ang 15. Yan ang ating mababasa sa Exodo 12. Kasi nangyari ito, mga ganitong lapses kasi ang mga translator ay wala nang pakialam sa Torah. Iba-iba na lang yung kanila kung ano na lang pagkakaintindi nila. Oo, Mas kasi marami yung on the karamihan- first day. Oo, mas marami yung translation ang on the first day. yun ang mali para sa akin kasi malinaw na ang 15 yun ang unang araw. It happened when Jesus had finished all these words that he said to his disciples, "You know that after 2 days the Passover is coming, and the Son of Man will be delivered up to be crucified." Then the chief priests, the scribes, and the elders of the people were gathered together. Natin. Bakit on the first day? Okay. Mata tayo ng iba. Geneva. Pakibasa sa Numbers chapter 28 verse 16. Hello. Sa Tagalog. Sige sis, Tagalog sis.
Ang ika-14 na araw ng unang buwan ay pista ng Pasko ni Yahweh. Continue, sis. Ang ika-15 na araw ang simula ng pista, at 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa. Sa unang Okay. araw, continue pa itin, Bro Roy. Sakto na, sis. Kasi yung kinuha natin dito is yung yung ang 15th day, yun ang first day of unleavened bread. Kasi sabi dito sa aking version, ang ika-14 na araw ng unang buwan ay pista ng Pasko ni Aba. Ang ika-15 araw ang simula ng pista ng 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampalsa. So, kung tingnan natin tong Mateo na ating binabasa ngayon, na makakapag tayo na ito ay nagkamali ng kasi ang translator wala nang pakialam sa Torah dahil hindi naman bago lang sa ngayon tayo sa mga ngayon bago lang tayong bumabalik sa kautusan. Tapos itong mga nag-translate is talagang separate yung nila na hindi na yung pag-iisip nila wala na talaga itong yung Old Testament na sinasabi nila, pero kaya wala hindi tumugma yung mga pagkasalin doon sa mga nasusulat na utos dito kung kailan nagsisimula ang unleavened bread. Kasi ang unleavened bread nagsisimula noong seremonyas ng Pasko. At mag-iisang araw yan. Ang unang araw niyan ay ang 15. So kung makita natin yung pagbibilang ay ang principle bukas kasi wala nang hapon nagsimula, so ang unang araw bukas talaga. At mag-iisang araw pagsapit ng hapon din or paglubog ng araw kung saan sinimulang kinain ang unleavened bread o kasabay sa Pasko ng Elohim. Kasi kung basahin din natin dito sa Leviticus 23 verse 4, pakibasa sis. Ito ang mga pistang itinakda ko. Ang pista ng Pasko na gaganapin sa gabi ng ika-14 na araw ng unang buwan. Continue sis. Continue, bro. Kinabukasan ay pista ng tinapay na walang pampaalsa. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Huwag kayong magtrabaho. Yan. Okay. Diyan malinaw dito sa 23 na ang unang araw ng pista ng tinapay na walang libadura ay 15. Pero kung balikan natin doon sa Mateo, parang ang 14 na yata ang unang araw. Kaya kung ating mapapansin, mali tong dito pagkasabi kasi pero yung may mga ibang term at kagaya ng ibang mga bersyon na gumagamit ng onset na parang pwedeng masabi na magsisimula pa lang or magsimula. Kaya pero ang napakaraming translation is on the first day. So mali yung on the first day para sa akin kasi pag sinabing on the first day nagsimula na nung 14. Yun na ang unang araw. Yun na ang first day pero hindi pa yun kasi simula pa lang. Ang first day malinaw na kinabukasan pa. Okay po ba kayo? Okay, Brad. Okay lang. Hilumon lagi kayo mo mga igsuon. Okay, bro. Kuya Juan nagkuha ng hilom ba? Patuloy tayo, verse 20. Nang gabing iyon, dumulog sa misa si Misaya kasama ang 12. Sinabi ni Misaya,
habang sila'y kumakain, tandaan ninyo, ako'y pagtatak sila ng isa sa inyo. Nanlumo ang mga alagad at isa-isang nagtanong sa kanya, hindi ako iyon. Di po ba, Panginoon? Sumagot si Misaya, ang kasabay kong sumausaw ng mangkok ang siyang mga magkaluno sa akin. Mamamatay ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya, subalit kahabag-habag ang taong nagkaluno sa kanya. Mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. So kung tingnan natin dito, yung scenario, yung statement dito ni Misaya, mamamatay talaga ang anak ng tao ayon sa nasusulat. Yun ang binabali ng mga mangangaral na kalukuhan daw yung pagpunta ng Misaya para siya ay mamatay. So, ating titingnan yung katuroang yon ay nakakatawa po dahil pag pabor sa kanila yung verse, binabasa nila. Pero pag hindi pabor, sabihin corrupted. So, nakakatawa na sabihan, magsabi sila ng ganun dahil parang hindi yata nararapat sila gamit ng Biblia dahil kung ano lang yung gusto nila, yun lang kukunin nila. Kaya ano po, sa nakikita ko po sa nangyayari ngayon sa ating panahon ay dumadami po talaga ang mga masasama dahil po sa daming mga ngaral na hindi nagtuturo ng tama sa katotohanan. At yung mga tagapakinig po na mga tao ay nawawalan na po ng gana dahil po pag sila nakakarinig ng mga aral, naiisip po nila na walang katotohanan at ang iniisip nila hindi na totoo ang salita. At para sa akin, yun ang fulfillment ng nasusulat doon sa Matthew 24 na sinabi ng Misaya na dadami ang kasamaan at manlamig ang pag-ibig ng karamihan. Manglabig ang pag-ibig ng karamihan tungkol sa salita na kung saan magdadalawang isip na po ang mga tao na ang salita ba ay totoo dahil po ito ay nasira ng ang daming mga ngaral po na hindi matino or hindi talaga nagsasabi ng totoo or kung ano man hindi nakakaunawa at ito ay mga fulfillment ng mga bulaang mga tagapagturo na ipapadala sa katapusan. At tayo po nagsisikap na maibahagi ang katotohanan or ang maibahagi natin yung pinaka nakita nating posibleng ipakaunawa sa salita, ngunit po marami ding mga nagsisikap din na masira tayo. Kaya tingnan natin yung below the belt na yung paninira, pero walang problema kasi nasusulat yan. Kaya kailangan po nating tumayo na magpatuloy dahil kung tigilan natin to, kung titigil po tayo, magpadala po tayo, sino po ang magpapatuloy? So alam naman natin ang Elohim may raming gagamitin, pero itong opportunity na ibinigay sa Elohim sa atin ay huwag nating pagsayangin. Hanggat kaya nating tumayo sa tulong ng Aba, hanggat magpatuloy talaga tayo. Huwag tayong padala sa mga kapatiran na mga nakakakita at nakakabasa ng mga negative comments po sa atin. Ang isipin po ninyo, ito po ay tips ko sa inyo, isipin nyo po na ang pera nyo ay 10 pesos. Tapos yung nakikiano po sa inyo is 1 peso lang. Pag kayo po ay susugal, napakalugro po. Alam niyo po yung lugro, napakadihado po ng pustahan. Kaya wag po kayong susugal. Isipin nyo, 10 peso yung sa inyo. Yung sa kanila is piso. Wag kayong susugal. Kahit anong mangyari. Napakalugro or napakadihado po ng pustahan. So, wag nating isugal yung ating dignidad at wag nating kasi dito natin maipakita ang ating pananampalataya sa Elohim na mababasa at binabasa ko palagi sa bawat pagpipray ng Psalms 91 na di tayo pababayaan. At ako po may pananalig na kasi wala naman akong magawa kung dahil nasa linya at ako po naiipit at ako po yung tinitira kahit po ako'y hindi sangkot sa usapin. Ako po'y dinadamay. Pero inaano ko po yung sarili ko, pero
Kaya inaano ko ang sarili ko na hindi madala dahil ano po yan eh. Amen. Piso yung ano, at tapos yung dala ko is 10 peso. Napakalugro. Kaya hindi ko papatulan yan. Patuloy po Tama tayo po. at huwag tayong Tama po. magpa-distract. Tama. Ano po yan eh. Tama. Gawa ng kaaway po yan. At ako hindi naniniwala sa mga, hindi ako masyadong naniniwala sa panaginip. I-share ko sa inyo po. Yung asawa ko last night, nagnanaginip po ng, kasi bibihira yung misis ko na naginip. Naginip yung misis ko na mayroon daw 2 ahas na nakita niya sa kanyang panaginip at napakalaki. At ito'y nanganganak ng maraming ahas at iba't ibang kulay. So, napakatalinghaga po at sabi ko sa kanya, may paparating na ano sa atin kung pagbabasihan ko base sa aking sabihin na natin sa aking pag-iisip na i-interpret yung ganong panaginip. Sabi ko sa kanya, may paghahandaan tayo na papagtibay nating kalooban dahil may darating na ganyan ba? Yung mga kita mo nga is dumating nga eh. Tapos yung nanay ko pala is na naginip na ako po ay nadapa at gumagapang po ako ng hindi po ako makakatayo. Ayaw lang nga nasabihin ni nanay ko kasi narinig niya na hindi ako naniniwala ng panaginip. Na akala niya ba na misinterpret niya ako na di ako naniniwala sa panaginip kaya doon niya sinasabi sa tatay ko. Sabi niya nakarang linggo pa na naginip siya na ako'y nadadapa at gumagapang pero malayo daw yung ginagapangan ko tapos nakakatayo rin lang naman ulit pero nakita niya yung grabing pagsisikap ko para makatayo. Sabi ko sa nanay ko may paparating talaga na at ngayon nga nakikita ko bulusok yung yung kalaban pero inaano ko po yung pag-iisip ko na huwag patulan dahil piso yung sugal niya sa atin is 10 peso. 10 peso yung pera natin. Napakaano po. Kaya, pero mga nagmi-message sa akin, sabi ko, huwag tayong papatol dahil piso po. Kaya huwag tayo pa-TikTok. At kung nag-iisip po kayo, na yan ang ating pag-uusapan pagkatapos this meeting, hindi po yan eh. Iba po. At hindi po yan ang ating pag-uusapan. At hindi po yan ang napag-uusapan sa elder. Wala po akong pakialam yan. Bahala po sila. Ang Elohim na po ang bahala. Tama. Amen. Amen. Tuloy po tayo. Amen. Verse 20. Nang gabing iyon, dumulog sa misa si Misaya kasama ng 12. Okay, tapos na pala to. Dito na pala ako sa verse 23. Verse 25. Si Judah na nagkaluno sa kanya ay nagtanong din, Guro, ako po ba? Sumagot si Misaya, ikaw na ang nagsabi. Habang sila'y kumakain, dumampot si Misaya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Elohim, ay pinaghati-hati niya iyon at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Pagkatapos, dumampot siya ng kupa, nagpasalamat sa Elohim at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, uminom kayong lahat nito sapagkat ito ang aking dugo ng pinagtitibay nito ang tipan ng Elohim. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinabi ko sa inyo, hinding-hindi na ako iinom nitong alak na ito, nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ako'y muling uminom nito sa kasalo ninyo sa harapan ng aking ama. At pagkaawit nila ng isang himno, sila ay nagpunta sa bundok ng mga olibo. O, tingnan po natin yung na ang ginagawa ng Misaya dito ng seremonyas ng Passover. Ito po ay isang figurative na mga gawain. Ngunit ating makikita, ito po isinasagawa ni Pablo sa Corinto. At ang iba, nung isasagawa nila yung Paskwa, ay hindi na po sila nagkatay ng kambing o karnero man dahil po naipako na daw ang Misaya. Pero kung atong titingnan,
yung instruction ng Passover po ay generation to generation po yon, at hindi po yon napuputol. Dahil yun po ay sinasagawa nila mula pa noon nung wala pa ang mga Levita. So kung makikita natin, ang seremonyas ng Pasko ay hindi mawawala hanggang sa huling panahon, dahil ang seremonyas na yon ay hindi nakadepende sa Levita at sa tabernakulo. Yun po ay isinasagawa sa bahay o sa synagogue. So yung Passover na seremonyas ay magpapatuloy po yon, at ang gagawa po nun ay ang elder ng pamamahay o ang elder ng synagogue. Kasi dito, kung ating babalikan yung unang verse nating binabasa sa chapter 26, mismo ang Misaya nag-utos, chapter 26 verse 17, nag-utos dito ang Misaya hanggang sa 19 na ipaghanda ang Pasko. Kasi pag terminong Pasko, yun na po yung kambing o karnero para sa seremonyas. So makikita at malinaw na isinasagawa ng Misaya ang seremonyas ng Pasko at nagkakatay po sila ng karnero o kambing. At ang naging nadagdag po sa kanilang seremonyas ay yung tinapay at yung ubas, katas ng ubas na sinisimboluhan noon. Ang tinapay, sinisimboluhan ang katawan ng Misaya, at yung ubas, ang sinisimboluhan ay ang dugo. At dito malinaw na sinasabi ng ating Misaya na sabi niya, sa gayon, natupad ang sinasabi ni Propeta Jeremias. Okay, nawala. Nalipat pala. Sabi niya ito, pagkatapos dumampot niya ng kupa, nagpasalamat siya sa Elohim at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, uminom kayong lahat nito sapagkat ito ang aking dugo. Pinagpatibay nito ang tipan ng Elohim. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. At itong termino na ito ay binabalik po ng mga ngaral ngayon, at hindi lang yung kabila. Marami pa po ang mga ngaral ngayon na hindi po naniniwala na ang Misaya ay pinatay. Katulad na lang ng mga Islam. Yan po mga Islam ay hindi po yan naniniwala na si Misaya ay namatay para sa kasalanan. Dahil hindi nga po daw napako ang Misaya. Dahil po sabi nila, noong ang Misaya po ay pinapako na patungo sa, ipapako na, siya ay nagpasa na sa kahoy, ay pinalitan daw ito ni Simon. At dahil po may magic ang Misaya, at wala ring nasusulat na nung matapos pumalit si Simon ay nabalik sa Misaya ang cross. At kaya't ang nangyari, ang namatay doon sa cross, sabi ng mga Islam, nakita ko sa YouTube yung turo nila, ang namatay ay si Simon. At kaya't nasabi pala ni Simon, Ama, ba't iniwan mo ako? Dahil hindi pala daw yun si Misaya, yun daw ay si Simon. Yun ang turo nila, at posibleng ito ang katuruan na nasagap ng kabila, kaya't yun ang nagkaganon po ang kanilang turo. At alam po natin na sa simula ng kanyang mga pangangaral, alam po natin lahat na naniniwala po siya sa pagkamatay ng Misaya. At marami pa pong mga aral na mga Hebrew Israelite daw, mga black, na hindi sila naniniwala na ang Misaya ay namatay. Kaya para sa kasalanan. Pero kung ating titingnan po dito, mahirap na gawa-gawa po ito dahil tumugma po ito sa propesya. At kung mangyari na sabihin natin ang propesya na nagtumbok dito ay inserted, parang wala ng katiyakan ang kasulatan. At sabi ko na kanina, ito yung panahon na kung saan fulfillment ng sinasabi ni Misaya na dumami ang kasamaan. At ang kasamaang iyon ay kung saan ginawa nila na hindi mapapaniwalaan ang salita. Kaya't lumamig ang pag-ibig ng marami at dumami ang kasamaan. Yun ang nangyayari na nakikita kong ibig sabihin ng Misaya sa kanyang sinasabi sa Matthew 24. At para sa akin po mga kapatid, ay nalalapit na po ang kasi nakikita na natin ngayon kung ano talaga ang pakang-intindi doon. Ito yung nakikita ko na mga ibig sabihin na pagkakasala or kasamaan na dumadami ba, na nagtutulak sa mga tao na hindi na maniniwala sa salita. At ito po'y napakalaking
kalapastanganan. At masasabi ko na ito po yung kaugalian ng son of perdition at hindi ito namamalayan ng marami na pinapawalang bisa, at ito na po yung fulfillment ng sinabi ni Daniel na magsalita siya against the Most High. Kasi yung salita na actually hindi niya minumura at nilalait yung Elohim, kasi pag ganun po ang gagawin niya, mahahalata na against talaga siya sa Elohim. Hindi naman ganun ka dali at ka display ang gawa ng kasamaan. So kung i-analyze natin yung pagpapawalang bisa niya sa dugo ng Misaya, yun na ang pagsasalita niya against the Most High na mababasa sa Daniel. So, mayroon po ba kayong tanong bago po natin itutuloy? Hello? Tuloy tayo? Tatahimik nyo ah. Tuloy, bro. Tuloy bro. Kinakabahan ako sa Barado. tahimik ninyo. Yan, Bro, kaya tahimik. Ano lang. Concentrate lang. Concentrate lang. Kikinig Sige, tuloy tayo. Concentrate lang, concentrate. Balikan natin 30. Ito sa verse 30, mayroon po silang inaawit na isang awitin. At ito po yung inaawit nila matapos ang seremonyas ng Paskwa. So mayroong isang awitin ang mga Hebreo or mga Hudyo na inaawit nila matapos ang seremonyas. At marami pong nagsasabi na ito daw yung Dayeno na kanta ng mga Hebreo Israelites, mga Israelita ngayon na nasa Israel, yung tono na Dayeno, Dayeno. Kenneth, Dayeno ba yun yung kanta na sinasabi? Dayeno? Ano ibig sabihin ng Dayeno? Enough. Ego na alang ka na to. It's enough for us. Yun po, yung kanta na yon na ang ibig sabihin, isang words lang na Dayeno, na ang ibig sabihin ay kung sa Bisaya pa, ego na alang ka na to. Ang iyang gugma ba? So, yun po. Pero hindi po ako sigurado nun, pero yun lang po ang alam ko. Baka may makakita po sa YouTube na yan pala yung kanta sa Paskwa. Pero hindi po ako sigurado na yun talaga ang kanta. Pero yun po ang ginagamit ng mga nagsiselebrate ng Passover ngayon. At ako po, nung nagselebrate po tayo, hindi po ako gumagamit sa kantang yun. Yung ginagamit ko po is, this is the blood of the covenant. Yun po ang ginagamit kong kanta. Kanta po ng awit sa Sidlakan. Dahil fit po yung lyrics sa seremonyas. Yung this is the blood of the covenant or blood of the covenant, yun ang kanta na kinakanta po noong nakaraang Passover dito sa ating house of worship. So, tuloy po tayo, verse 31. Sinabi ni Misaya sa kanila, sa gabing ito ako'y iiwan ninyong lahat, gaya ng sinasabi sa kasulatan. Papatayin ko ang pastol ng magkawatak-watak ang mga tupa. Ngunit pagkatapos ako'y muling mabuhay, mauna ako sa inyo sa Galilea. So ito po yung mga verse patibay po or katibayan na ang pagkamatay ng Misaya ay hindi talaga disgrasya. Ito talaga ay programa ng Elohim para po sa kapatawaran ng kasalanan. At ang kasulatan na sinasabi ni Misaya dito ay mababasa po natin sa Zechariah chapter 13 verse 7. 7:13. Pakitingin. Zechariah 13:7 po. Dito po kinukot ng Misaya ang katagang ito. Pakibasa sis.
Sis Jo, Ay, alam bro, sa Zechariah chapter ano bro? 13 verse 7. Zechariah chapter 13 verse 7. Gumising ka, o tabak, laban sa pastor ko at laban sa lalaki na aking kasama, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Saktan mo ang pastor at ang mga tupa ay mga ngalat at aking ipipihit ang aking kamay laban sa mga maliliit, sa maliit Okay. at Yan po. okay. So, yan po ang kasulatan na sinasabi ni Misaya na matutupad sa gabing ito o sa gabing iyon na kanyang sinasabi. Magkawatak-watak ang mga tupa, ngunit pagkatapos ako'y muling mabuhay, mauna ako sa inyo sa Galilea. Yun ang sinasabi ng Misaya at ito yung patibay na hindi tsamba or hindi disgrasya ang pagkamatay ng ating Misaya, kundi ito ay programa talaga ng Elohim dahil bawat pangyayari na nagaganap sa buhay ng Misaya nung siya naparito ay talagang nakasulat po sa propesiya na magaganap para sa ikapagpatawad ng kasalanan ng mga tao at hindi ito nauunawaan ang lalim ng misteryo or ang lalim ng kahulugan ng pagkamatay ng Misaya ng mga ayaw maniwala or mga pinadalhan na ng Elohim ng kalituhan sa kanilang pag-iisip. Dahil yun po ay nasusulat sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 or 8. Nandun po nasusulat. Kaya nagkaganon po sila. Dahil hindi po nila tinanggap ang katotohanan. Ang katotohanan na ang Misaya ay nagpakamatay para sa atin upang tayo gawing matuwid at para tayo po ay makakatanggap muli sa pangako ng Ama sa pamamagitan ng ating paniniwala, ating i-maintain ang ating kaligtasan na natanggap sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban na itinuro din ng Misaya, itinama ng Misaya. Tuloy po tayo. Verse 33, sumagot si Pedro, kahit na po kayo ay iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Sumagot si Misaya, tandaan mo, sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Ngunit matigas na sinabi ni Pedro, kahit na ako'y patayin, kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. Ganon din ang sinabi ng lahat ng alagad. Nung hindi pa po nangyayari, ang tatapang po ng mga apostol, lalong-lalo na itong si Apostol Pedro. Pero dahil po ay nasusulat at nakikita po ng Misaya na yun ay mangyayari talaga, ay nangyayari talaga. So, kaya ito ay magsisilbing aral sa atin upang hindi po tayo mangante ba? Alam nyo, mangante? Hello? Ano ba Tagalog sa mangante? Magsalita ng patapos. Okay. Magsalita ng tapos. Okay. Ito po yung aral upang hindi po tayo magsalita ng madiin patapos na kung saan paninindigan ba? Kasi tama po 'yon, may panindigan tayo. Hindi ko po baka ma-misinterpret na naman ako dito. Lilinawin ko. Tama po, may panindigan po tayo, pero ano po natin, ipasaaba po natin ang lahat at nang tayo po ay tulungan dahil po wala po tayong magawa kung wala po ang Aba at wala ang Spirit. Alam po natin, andyan po yung Spirit. Pero kung tingnan po natin, si Pedro at ang mga apostol po, ngunit nung nangyari po ay talagang wala po talagang naiwan kahit isa. Pero sabi ng mga kritiko at ng mga pilosopo, dahil po nasusulat kaya wala talagang nakakapaninindig sa kanilang salita dahil propesiya po yon at kailangan dapat po ay magaganap. So basta para sa akin, ang aral po ay kung mayroon man tayong buong-buo na pananampalataya ay wag na lang tayong magsalitang patapos at ang ating sabihin is sa tulong ng Ama at sa awa ng Ama ay manindigan tayo sa katotohanan. Tama po ba ako doon? Amen. Tama po. Amen. So, tuloy po tayo. Verse 36. Isinama ni Misaya ang kanyang mga alagad
sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo, mananalangin ako sa dakong roon. Ngunit isinasama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo, nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kaya't sinabi niya sa kanila, ako'y puno ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at samahan niyo ako sa pagpupuyat. Lumayo siya ng kaunti at nagpatirapa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kupang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyayari. So, nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makakapagpuyat na kasama ko kahit isang oras lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong daig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Muli siyang lumayo at manalangin sa Ama. Ang manalangin, Ama ko, kung hindi po maaaring maialis ang kupang ito, malibang inumin ko, mangyari nawa ang iyong kalooban. Muli siyang magbalik at nakita na niyang natutulog sila sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niyang muli ang tatlong alagad at siya'y nanalangin at iyon din ang kanyang sabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na ang anak ng tao ay pagkaluno sa mga makasalanan. Bumangon kayo at tayo na, narito na ang magtataksil sa akin. So kung titingnan natin mga kapatid, ang pangyayari, buong pangyayari dito ay talagang planado dahil 3 beses na nakiusap ang Misaya sa Aba na sabi niya, maaari lang sana ang hindi niya inumin ang kupang ito pero pero ang kalooban ng Elohim or ng Aba ang mangyayari. So alam po natin na yung sinasabing kalooban is yung pong pagkakamatay niya dahil normal po dahil tao po ang Misaya sa katayuang iyon dahil bilang handog siya po ay tao kaya siya po ay nakakaramdam ng takot o nakakaramdam ng sakit bago pa mangyari ang nakasaad sa kanya na nasusulat sa propesiya. At kung atin pong titingnan, ang paliwanag ng Misaya dito, sabi niya, natutulog pa ba kayo? Sabi, huwag kayong magpadaig sa tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. So, kung makita natin, talagang dinadaig po sa laman itong sina Pedro at si Juan at saka si Santiago. Dahil hindi po sila nakakapagpanalangin. Kaya't nung dumating yung time na dinakip o hinuli ang Misaya, sila po ay nagsitakbuhan at ang si Pedro ay nagtanggi ng 3 beses. Dahil nga hindi po sila nakapanalangin. At ang sabi ng Misaya, handa ang espiritu, ngunit ang katawan, ang laman ay mahihina. Dahil nakatulog sila sa panalangin at kung tingnan din natin, ang tatapang po nilang sumagot na kahit anong mangyayari ay sila ay maninindigan hanggang sa huli hanggat maaari mamatay. Yun ang na may unawaan natin. Yun po ay espiritu po yun dahil yun, salita po nila yun. So gawa po ng espiritu po yun. Ngunit nung dumating na po sa actual situation ay hindi na po sila nakapanindig sa kanilang mga sinasabi dahil po nananaig po ang tawag ng katawan or ng laman, which is yung takot. At ang sinisimboluhan po nun para sa aking pag-aanalisa, dahil po sila ay nakakatulog, dinadaig po sila sa laman. So yun nga po ang posibleng nangyayari yun po ang ibig sabihin na handa ang espiritu, ngunit ang laman ay mahina. At kaya't hindi nila napanindigan ang kanilang mga pinapangako na hindi nila iiwan ang Misaya, mamatay kung mamatay. Dahil hindi nga po sila nakapag-pray. Hindi nagpakikita po yun ng simbolo na tunay nga na handa
yung espiritu. Nung time na sumasagot sila, gawa po yun ng espiritu, handang-handa eh. Ngunit yung laman po, nung tumatawag na po ang laman, dahil po ay nakakaramdam na kasi patay, doon na po ay ano na po sila. Hindi na po nakakapanindig sa kanilang mga sinasabi. So, tuloy po tayo. Verse 47. Nagsasalita pa si Misaya nang dumating si Judas na kabilang ng 12, may kasama siyang mararaming tao na may dalang mga tabak at pamalo at isinugo sila ng mga punong pare at ng mga pinuno ng bayan. Bago pa sila dumating doon, sinabi na ng taksil sa kanyang mga kasama, kung sino ang hakalikan ko, siya ang dakpin ninyo. Nilapitan niya agad si Misaya at binati, magandang gabi po, guro, saka hinalikan. So, kung tingnan po natin dito, balikan natin yung plano. Ang plano ng mga Sadusyo at ng mga pinuno ng bayan, mga parasiyo, pinunong pare, si Misaya ay hulihin nila sa itataon nila at patay nila, hindi nila itataon sa pista. At kung ating mapapansin, bago pa nagpista, kasi 14 ito ng gabi, kasi ang Passover kasi para sa akin, pagkakaunawa, hindi po ito pista na katulad ng marami, may holy convocation. Ito po ay seremonyas ng mga anak ni Israel. So, pagkatapos ng seremonya, hindi pa magpipista, ay hinuli na nila ang Misaya. At ito ay na-trial, dinala sa korte, kumbaga. Patuloy po tayo. Sinabi sa kanya ni Misaya, kaibigan, gawin mo ang sadya mo. At siya ay nilapitan nila at dinakip. Bumunot ng tabak ang isa sa mga kasama ni Misaya at tinaga ang utusan ng pinunong pare at natagpas ang tinga niyon. Sinabi sa kanya ni Misaya, ibalik mo ang iyong tabak sa lalagyan. Ang nabuhay sa tabak ay sa tabak mamamatay. Hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking ama, ay padadalhan agad niya ako ng 12 batalyon ng mga anghel? Ngunit paanong matutupad ang mga kasulatan na nagsasabing ito'y dapat mangyari? Binalingan niya ang mga tao at sinabi, ako ba'y tulisan at naparito kayong may tabak at pamalo upang ako'y dakpin? Araw-araw nakaupo akong nagtuturo sa templo, ngunit hindi ninyo ako dinakip. Ngunit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinulat ng mga propeta. Tumakas sa mga alagad at iniwan siyang mag-isa. So yun na. Kung ating mapapansin dito sa verse 54, ngunit pa 53, hindi mo ba alam na hinihingi ko ang tulong kung ihingi tulong ng aking ama, ay padadalhan agad niya ako ng 12 batalyon ng mga anghel. So ito na po yung mga verse na patunay na yung kingdom na ginagawa po ng mga ilusyonadong tao na mangluloko, mga son of perdition na asal po, ay kalukuhan po dahil sabi nila na disgrasya lang ang Misaya at yung kingdom na itatayo, kung talagang yun pa ang plano ng Aba nung pagpaparito niya, sana tumawag ang Misaya ng anghel at hindi siya madisgrasya nang sa gayon hindi siya mamamatay. Kung talagang sinisira nila ang kasulatan, mga kapatid. Napakalaking kasamaan po ang kumakalat po ngayon sa ating panahon dahil winawasak po ang salita ng Ama. Ito nga po yung katuparan ng nagsalita sila against the most holy. Kaya ano po talaga mga malalapit na mangyayari talaga kasi makikita po natin na nagsilitawan po ang mga mga
nambabaluktot ng Torah or nambabaluktot ng kasulatan. Tapos, sabihan pa tayo daw yung nambabaluktot. Pero hindi na tayo makipag-argue dahil sabi ko nga, yung hawak natin 10 peso, sa kanila is piso. Kaya huwag tayong padadala. Ang atin po is sinasabi natin dito nang sa ganun po, kung sila po ay makapanood, yung ilan sa kanila na tatawagin ng Ama, at kung hindi sila magmamatigas, makarating po ito sa kanila. At sa mga bago pa nila maluloko, ito po ay makikita nang sa ganun po hindi po maluloko. So, sa atin po is gawin lang po natin kung ano ang nasusulat dito, ilalahad po natin nang sa ganun magawa natin ang kalooban ng Aba na ito ay maibahagi ng patas na pagtingin na ito yung posibleng ipakaunawa dito sa nasusulat. Tuloy po tayo. Verse 57. Dinala si Misaya ng mga dumakip sa kanya sa bahay ni Caiphas, ang pinakapunong pare. Noong nagkakatipon ang mga tagapagturo ng kautusan at ng mga pinuno ng bayan, sumunod si Pedro, ngunit hindi gaanong lumapit. Pagkadating sa tahanan ng pinakapunong pare, pumasok siya sa bakuran at naupo sa patio kasama ang mga bantay. Nais niyang makita kung ano ang mangyari. Samantala, ang mga punong pare at ang buong Sanhedrin ay naghahanap ng saksi laban kay Misaya upang ito'y maipapatay. Kahit na maraming humaharap at sumasaksi ng kasinungalingan tungkol sa kanya, wala silang matagpuang makapagpatutuong si Misaya ay dapat mamatay. Sa wakas, may dalawang humaharap at sinabi ng taong ito ay kaya daw niyang gibain ang templo ng Elohim at muli itong itayo sa loob ng 3 araw. So, ito nga yung mga kapatid. Nangyayari. Gustong masaksihan ni Pedro ang mga pangyayari dito. At marami pong mga sinungaling na mga saksi ang nagsilitawan upang mapahamak ang Misaya. At kung tingnan natin, ang sinabi ng Misaya dito ay yun din ang kinukot, ngunit niliteral. Ang sinabi ng Misaya, kaya niyong sirain ang templong ito, ngunit ito ay itatayo ko sa loob ng 3 araw. Which is, sinabi naman talaga ito ng Misaya. Ngunit iniba po ang kahulugan at hindi inunawa, at yun ang nagiging bintang sa kanya. So, kung tingnan din po natin, hindi sa nag-ano po tayo, asta-asta tayo Misaya, kundi yun din po ang nangyayari sa akin . Yung tinuturo natin na si Satanas ay hindi nag-i-exist as person, ay ginawa po ng na hindi na daw ako naniniwala na nandun si Satanas. Sabi ko, binaluktot ang upang magsaksi. Marami pong nangyayari ngayon, pangyayari, kung mapapansin niyo po, ay nauulit po ang pangyayari dahil sabi nga ng Misaya, kung kayo susunod sa aking yapak ay kamumuhian po kayo ng mundo, which is yun po ang naramdaman ko ngayon. At masasabi kong congratulations to me at congratulations sa ating lahat dahil nakikita po natin yung mga major na palatandaan na nangyayari sa mga mananampalataya noon na masasabi nating umapak po tayo sa apak ng mga mananampalataya noon. Yung sinasabi natin, binigyan ng ibang kahulugan at iniba po ang pakaintindi at nagsasaksi po ng hindi tama at binabaluktot po yung ating sinasabi. So, mag-isip po tayo kung ito ay isipin natin bilang tao, magagalit tayo dahil ito ay paratang at gawa-gawa. Pero kung mag-isip tayo in spiritual, ay dapat matuwa tayo dahil ito na yung mga ebidensya mga palatandaan na kung saan ito nga ang nangyayari sa mga mananampalataya noon. Kaya kung mangyari ito sa atin, ito ay ang mga matitibay na mga palatandaan na tayo ay nasa linya na ng totoong mananampalataya dahil yung mga nangyayari noon ay ginagawa na po ng iilan-ilan na mga taga-usig po sa atin. So, congratulations sa ating lahat. Yada.
hindi po yan dapat Ganda. ikakalungkot at hindi po dapat ikababahala, kundi yan po ay ating Ganda. ikakatuwa dahil po Yes. iyan ang mga palatandaan na tayo ay nasa tamang landas na tinatahak na kung saan sinimulan ng mga sinaunang mananampalataya. Malinaw na malinaw po ang linya na ating tinatahak dahil andito po yung mga sign. Tuloy po natin. Ganda. Verse 62, tumayo ang pinakapinunong pare at sinabi kay Misaya, wala ka bang isasagot sa paratang na ito laban sa iyo? Ngunit hindi umimik si Misaya. Kaya't sinabi sa kanya ng pinakapinunong pare, iniutos ko sa inyo, sa ngalan ng Elohim na buhay, sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Misaya, ang anak ng Elohim. Sumagot si Misaya, kayo na ang nagsabi. At sinabi ko pa sa inyo, di na magtatagal at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihang Elohim at dumarating na nasa alapaap. So, yun na ang sabi. Tinanong siya, ngunit sinabi niya, ikaw nang may sabi, ngunit hindi pa rin siya pinaniwalaan at dinagdagan pa niya na hindi mangyayari, hindi magtagal, mangyari na siya ay makaupo sa kanan ng makapangyarihang Elohim at dumarating na nasa alapaap. So tuloy po natin, 65. Pagkarinig nito, pinunit ng pinakapunong pare ang kanyang damit at sinabi, nilapastangan niya ang Elohim. Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Narinig ninyo ngayon ang kanyang paglapastangan sa Elohim. Ano pa ang pasya ninyo? Sumagot sila, dapat siyang mamatay. So, sasabi ng Misaya na makahulugan na salita, ito po ay ginawa ng mababaw na pagkaunawa, ni literal. Kaya yun na po ang pinakabasihan ng pinunong pare upang sabihin niya sa harapan ng mga tao na hindi na kailangan ng saksi upang siya ay hatulan. At ang sabi ng mga tao, siya ay hatulang mamatay. Verse 67, dinuraan nila si Misaya sa mukha at pinagsusuntok, pinagsasampal naman siya ng iba at kinutya, hoy, Misaya, hulaan mo kung sino ang sumampal sa iyo. So grabe po yung dinaranas ng Misaya sa kamay ng mga makasalanan. So tuloy po natin, verse 69, samantalang si Pedro ay nakaupo noon sa patio, nilapitan siya ng isang utusang babae at sinabi sa kanya, kasamahan ka rin ni Misaya na taga Galilea, hindi ba? Ngunit nagkaila si Pedro sa harap ng lahat wala akong nalalaman sa sinasabi mo, sagot niya. Kung tingnan po natin, yung mga sinasabi ni Pedro kanina is kinain po niya dahil nga po is handa po ang espiritu, kaya po niya nasabi po yun. Dahil yung pagkasabi niya, espiritu po yun. Ngunit nung nakita po niya na binugbog ang Misaya at na talaga, wala na po siyang nagawa dahil po ay umandar na po ang laman. Kaya ito po ay isang aral sa atin upang hindi po tayo magsalita ng patapos. Sabihin man natin, sa awa lang Aba. At alam po natin, hanggat kaya natin, tayo po ay maninindigan. Sa awa ng Aba, tayo ay mag-survive. So, ito po ay isang aral para po tayo ay pero hindi po kasalanan kung sabihin natin na manindigan talaga tayo. Pero nakita po natin na naging naging hindi po napanindigan ng mga apostol ang kanilang sinasabi. So tuloy po natin. Verse 71. Pumunta siya sa may pintuan at nakita siya ng isang utusang babae. Sinabi nito sa mga naroon, ang taong ito ay kasama ni Yahawasyai na taga Nazaret. Muling nagkaila si Pedro at isinumpa ko, hindi ko nakikilala ang taong iyon. Makalipas ang ilang sandali, lumapit kay Pedro ang mga naroon. Sinabi nila, isa ka sa mga tauhan niya. Halatang halata sa punto ng iyong pagsasalita. At sumagot si Pedro, mamatay man ako, talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan. Pagkasabi nito, tumilaok ang manok. Naaalala ni Pedro
Ang sinabi ni Misaya, bago tumilaok ang manok, 3 bisis mo akong ikakaila. Lumabas siya at tumangis ng buong kapaitan. So, yun po eh. Sabi niya hanggang mamatay, pero nung pinagkaila niya ang Misaya, sabi niya, mamatay man ako, hindi ko kilala ang taong yan. So, yan po mga kapatid, ang nangyayari at dinaranas ng ating Misaya kung siya'y naparito. At yun po ang kasaysayan din ng mga apostol na nangako na hindi nila iiwan, ngunit hindi nila napanindigan. Pero yun po ay nangyayari dahil nga po ay nasusulat sa propesiya. At nakita po natin ang mga posibleng kadahilanan kung bakit hindi nila napanindigan dahil po handa ang espiritu ngunit weak po ang laman. Hindi handa ang laman dahil hindi po nga sila nakakapagpanalangin. So yan lang po ang ating pagtatalakay sa gabing ito. At kung kayo po ay may itatanong at may hindi malinaw po sa inyo, kayo po ay magtanong at kung mayroon po kayong nakitang ibang verse o mga talata na hindi po natin na bigyan ng diin at medyo nakuha po ninyo ang pinakapunto, dilayuluyan po kayo ng banal na espiritu, ibahagi po ninyo. Salamat po sa ating lahat at magandang gabi po. Yada, salamat po, Bro Rowie. Magtatanong po ba kayo? May tatanong po ba kayo dito? Wala. Walang tanong. So, closing prayer po tayo. Makapangyarihan na Elohim, Elohim ni Abraham, Elohim ni Isaac, Elohim ni Jacob. Aba, sa gabing ito, salamat po sa aming napag-aralang iyong mga salita na ito ay nagpapatibay sa amin at nakakatulong po sa amin na hindi po kami bibitiw sa pananampalataya na aming nalalaman tungkol po sa yung anak na ang Misaya ay pinadala mo rito para po kami ay magkaroon ng kaligtasan. Salamat po ng marami, Aba, at ito po ay malinaw na nauunawaan namin. Salamat po ng marami ng ipanadama mo ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng iyong anak. At salamat po, Aba, at kami po ay hindi mo hinayaang malito ng hindi po kami madadala ng mga taong masama po na binabaluktot at sila po ay nagsasalita laban sa iyong plano, laban sa iyong ginagawang programa para sa iyong buong nilikha. Salamat po, Aba, at kami po ay pinatnubayan mo. Salamat po, kami po ay pinalakas mo at salamat at pinakita mo, Aba, ang mga palatandaan na kami po ay nasa linya ng totoong pananampalataya. At kami po, Aba, ay umaamin na kami po ay may mga pagkakamali sa iyo sa bawat ngayon at bawat oras na sa aming buhay at kau po ay hinihilingan namin ng maawa ka po sa amin dahil wala po kaming sapat na kakayahan. Kaya maghumingi po kami ng iyong patnubay. Aba, ikaw na po ang bahala sa amin. Ikaw po ang magpatnubay sa mga nandirito po, sa bawat nandirito. Ikaw po ang bahala, Aba, na mag-guide. Tulungan mo po kami, tuloy po ang aming pananalangin na malaman pa po ang mga talinghaga at maunawaan namin ang mga salita na nakasulat sa iyong kasulatan nang sa ganun po kami ay hindi mapariwara at hindi po kami mamislead ng mga bulaang tagapagturo na lumilitaw po sa kapanahunan namin. Salamat ng marami at ang lahat ng ito, papuri at pagsamba, pasasalamat ay tanging sa iyo lamang namin iaalay
sa pamamagitan ng nag-iisang dakilang pangalan mo na ibinigay mo sa amin sa pamamagitan ng iyong anak, Yahweh Shai HaMashiach. Amen. Amen. Yan. Amen. Amen. Ah.